Magandang araw sa ating lahat. Malugod na pagbati ang ipinaabot ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Agham at Sining ng University of Asia and the Pacific, sa lahat ng manonood at naaabot ng video na ito. Lubos po naming pinahahalagahan ang inyong virtual na presensya para sa pampublikong forum na ito upang ibahagi sa inyo ang gawaing pagsasalin ng mga piling aklat sa Griego na ginawa ng mga guro ng Kagawaran ng Filipino na may pamagat na ang paglalakbay ni Horace, Longinus at Plotinus tungong Pilipinas. Isang proyektong pagsasalin ng mga piling tekstong Griego. Nais ko ring ipakilala ang aking sarili. Ako si Ginoong Albert Lagrimas, guro mula sa Kagawaran ng Filipino at ang inyong magiging tagapagpadaloy sa pampublikong forum na ito. Sisimulan na natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin at agad itong susundan ng pambansang awit ng Pilipinas. Ating alalahanin na tayo ay nasa kabanal-banalang harapan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba at lumalapit sa inyong harapan upang magpasalamat sa pagkakataong ito, na kami ay magsama-sama upang pag-usapan at pagnilayan ang kahalagahan ng gawaing ito. Kami po ay humihiling ng kaliwanagan at gabay upang maiparating ang tunay na diwa ng mga salin sa ikapapanuto at pagpapalaganap ng kaalaman sa mga mag-aaral na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Buksan po ninyo ang aming mga isipan upang magtaglay ng tamang pag-unawa at malasakit sa pagpapalaganap na ito. Naway magsilbing tulay ang mga akdang ito upang higit pa naming pahalagahan ang kultura, kasaysayan, wika at ang amin pong pagkakakilanlan bilang Pilipino. Gabayan po ninyo kami sa aming gagawing pag-uusap at tatalakayin upang mapalago ang pag-unawa sa paksang ito. At sa huli magsilbing daan ang lahat ng ito upang mapabuti at makapag-ambag sa intelektualisasyon ng wikang Filipino. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit pong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdilingig, ang bituin at araw niya kailan pag may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Para sa formal na pagsisimula ng ating programa, pakinggan natin sa kanyang pambungad na pananalita ang tagapangulo ng Kagawaran ng Filipino, Dr. Moril N. Camba. Bigyan natin si Dr. Camba ng virtual na palakpakan. Tradutore, traditore, translator, traitor, tagasalin, taksil. Ipinapalagay na krimen ang gawaing pagpagsasalin dahil hindi mahuli-huli ng tagasali ng eksaktang nais sabihin ng autor. Krimen ito na lumalabag o lumilihis sa quote-unquote tunay, orihinal
nakahulugan ng may akda. Hindi makuha ang 100%, 100%. Bunga na rin ng semantiko, sintaktiko, kultural, kontekstual at iba pang pagkakaiba ng source language, SL, at target language. Sa lumang kalakaran, tinitignan ng pagsasalin bilang matapat unang-una sa SL. Sa lumang kalakaran, tinuturing ang tagasalin bilang tagapaglingkod sa orihinal na teksto, isang second-class na trabaho. Kung kaya naman kahit sa aming pang-araw-araw na gawain, kami na guro ng Filipino at nagsasalin sa wikang Filipino, makailang beses nang nakaranas ng TY, thank you o walang bayad na salin, o kaya aalokin ng kape o merienda kapalit ng ilang pahina, o kaya makikipagtawaran ng presyo na parang nasa Tiangge o palengke. Hindi ito nalalayo sa una nang nabanggit ni Lawrence Venuti noong 2008 hinggil sa kasalukuyang estado ng mga tagasalin bilang invisible, tagabulag, hindi nakikita, hindi kinikilala, walang rekognisyon, walang byline. Pero, subalit datapwat, iba ang pinadama ng Center for Research and Communication Foundation nang tinanggap nila ang aming proposal na pinamagatang ang paglalakbay ni Horace, Longinus at Plotinus tungong Pilipinas, isang proyektong pagsasali ng mga piling tekstong Griego. Tunay na nakakataba ng pusong pagkilala sa aming gawain bilang isang research, isang pananaliksik, bilang isang akademikong disiplina na may metodo, proseso, may teorya at praktika. Bahagi ito ng pagkilala sa pagsasalin, sa translation, bilang isang profesional na gawain. Ilang pagbabalik tanaw. Nagsimula ang proyekto sa pagsasalin, bunga rin ng pagnanais na magkaroon ng kolektibong gawain ng kagawaran. Bonding na academically enriching. Gayun din, isang gawain na maitatanghal ang kahusayan ng mga guro sa wikang Filipino at maiuugnay sa gawaing panghumanidades. Bilang kagawaran, naniniwala kami sa mahalagang tungkulin na ginagampanan ng pagsasalin sa pag-unawa ng sarili, ng kapwa, at ng iba't ibang kultura sa mundong ating ginagalawan. Sa partikular, naisip namin ang kahingian na muling balikan at muling ipakilala ang mga klasikal na akda sa mas nakararaming Filipino. Naisip namin na sa panahon ngayon na humaling ang madla sa konsepto ng kagandahan, ng beautiful, akma na muling balikan at kapulutan ng aral ang mga akdang Griegong pantas na hindi gaanong nabibigyan ng pansin o hindi pa kailanman nasasalin sa wikang Filipino. Magandang balikan ng ideya ng kaisahan at kaugnayan, ng unity at harmony, ng tungkuling moral ng bawat manunulat, ng pagiging malikhain, ang kapangyarihan ng wika sa paglikha at marami pang iba. Bilang kagawaran, nais din naming bigyan ng diin ang proseso ng pagsasalin bilang muling paglikha. Isang malayong konsepto na sa kaisipang tradutore, traditore. Sabi nga ni Walter Benjamin, to set free in his own language, the pure language spellbound in the foreign language. To liberate the language imprisoned in the art by rewriting is the translator's task. Hindi makakaila na sa paghuli ng tagasali ng bagong intensyon at pagpapakahulugan ng orihinal na teksto, sa sarili niyang likha ay nakalilikha siya ng isang bagong akda. Wika nga ng makatang si Octavio Paz, each text is unique. All texts are originals because each translation has its own distinct character. Pasasalamat sa pamunuan ng Center for Research and Communication, sa Operations Committee ng College of Arts and Sciences, sa Kagawaran ng Filipino, sa Humanities Program at iba pang mga departamento ng CAS sa kanilang tiwala at suporta. Salamat sa Center for Teaching and Learning sa pagtulong sa video na ito. At sa marami pang nakasamang mga institusyon, organisasyon, at mga individual na nakasalubong at nakasalumuha sa universo ng pagsasalin. Maraming salamat, magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong mensahe, Dr. Camba.
mananatili kayong inspirasyon sa amin upang mas magsikap na isulong ang intelektualisasyon at pagsasalin sa ating bansa. Lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nakikibahagi sa programang ito. Bagamat virtual ang panayam, gawin pa rin nating interaktibo ang programang ito. Kaya naman hinihikayat po namin ang bawat isa na aktibong makilahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagsulat ng sumusunod bilang komento sa ating video. Sabihin ang kasalukuyang lokasyon at ang inaasahan sa programa, magbigay ng mga tanong para sa ating malayang talakayan, at ibahagi ang sarili ninyong mga realisasyon, refleksyon, bagong pagsipat sa mga ideyang ibabahagi sa ating ginagawang pampublikong forum. Ikagagalak din po ng pangasiwaang ito kung matutulungan ninyo kami sa lalo pang pagpapalawak ng maaabot ng kasalukuyan nating talakayan sa pamamagitan po ng sumusunod. I-like, i-heart ang ating video at gamitin po natin ang hashtag na SalinUANP sa tuwing magsusulat ng komento. Kung mayroon po tayong tanong, maaari pong magpadala ng mensahe sa ating opisyal na Facebook page. Sa pangkalahatan, inaasahang makatutulong ang mga talakayang ito upang matamo ng ating mga kalahok ang sumusunod na kasanayan. Una, maibahagi ang proyektong gawaing pagsasalin ng mga piling tekstong Griego. Pangalawa, makapag-ambag sa gawaing pagsasalin mula Ingles patungong Filipino na magagamit na kagamitang pampagtuturo. At ikatlo, makatulong sa pagpapahusay ng wikang Filipino tungo sa intelektualisasyon at dekalidad ng salin sa bansa. Bago pa nating simulan ang ating panayam, hayaan niyo po munang ipakilala ko sa inyo ang ating mga tagapanayam. Ang ating unang tagapanayam ay nagtapos ng kursong BA Araling Pilipino Cum Laude, PKP, International Honor Society, at MA Philippine Studies, kapwa sa College of Arts and Letters ng UP Diliman. Nagtapos naman siya ng PhD Philippine Studies sa Tri-College ng parehong universidad. Naging tagapanayam, editor, reaktor, at tagalagom ng samot-saring gawain ng Komisyon sa Wikang Filipino, tagasalin at accreditor ng Philippine Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation o PACOCOA. Kasalukuyan siyang ingat-yaman ng wika ng kultura at agham o wika at katuwang na ingat-yaman ng pampelikulang samahan ng mga dalubguro o pasado. Dating Secretary General ng Sanggunian ng mga Dalubguro sa Filipino o SANGFIL at aktibong kasapi ng linangan sa imahe, retorika at anyo o lira. Sa kasalukuyan, siya ang tagapangulo ng Kagawaran ng Filipino ng University of Asia and the Pacific. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo at tatalakay sa paksang Ars Poetica ni Horace, ang sining ng pagtula, epistola para sa mga taga-Pisos, Dr. Moril N. Camba. Ang ating ikalawang tagapanayam ay mula sa bayan ng Binangonan, Rizal. Nagtapos siya ng BA Malikhaing Pagsulat sa Filipino at ng MA Araling Filipino sa UP Diliman. Naging fellow siya para sa tula sa Filipino ng ikatlong Palihang Rogelio Sikat ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Sa 11th IAS National Writers Workshop ng University of St. Lasal, Bacolod at sa 20th Iligan National Writers Workshop ng Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Naging fellow din siya ng 10 Critica Lasal National Workshop on Art and Cultural Criticism ng Bienvenido and Santos Creative Writing Center of the Lasal University sa larangan ng panitikan at pelikula.
Siya ang officer in charge ng Angono Poetry Society at kasapi ng Neo Angono Artist Collective. At kasalukuyan siyang instructor sa Kagawaran ng Filipino sa University of Asia and the Pacific. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo at tatalakay sa paksang sa kadakilaan ni Longinus, Kabanata 1 hanggang 22, Ginoong Luis Vincent B. Amante. Ang ating ikatlong tagapanayam ay isang full government scholar. Tinapos niya ang kanyang BSE with double majors in Filipino and History sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. MA in Filipino Literature sa Ateneo de Manila University bilang isang ASF Scholar o Ateneo Scholarship Foundation at PhD in Philippine Studies sa University of the Philippines bilang isang FAFE Scholar o Fund Assistance to Private Education. At noong 1989, ginawaran siya ng Metrobank Foundation bilang isa sa Outstanding Teachers of the Philippines. Nagkamit siya ng ilang gawad pampanitikan sa larangan ng pagsulat ng tula at sanaysay. Talaang ginto sa tula, galian sa arte at tula, gawad komisyon sa sanaysay, at sa kasalukuyan siya ay part-time faculty sa Kagawaran ng Filipino at sa Humanities Program ng Kolehiyo ng Agham at Sining sa University of Asia and the Pacific. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo at tatalakay sa paksang On the Sublime ni Longinus, Kabanata 23 hanggang 44, Dr. Lodovico C. Laksamana. Ang ating ikaapat na tagapanayam ay nagtapos ng kursong AB Filipinolohiya sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Siya rin ay kasalukuyang kumukuha ng MA Filipino sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Siya rin ay kasalukuyang guro ng Departamento ng Filipino ng University of Asia and the Pacific. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo at tatalakay sa paksang hinggil sa kagandahan pangkatalinuhan ni Plotinus, Ginoong John Errol Velasco. Salubungin po natin sila ng bertual na palakpakan. Magandang araw! Ako si Dr. Mick Camba at ibabahagi ko ang aking karanasan sa pagsasalin ng Ars Poetica ng Makatang si Horace. Ang pangunahing sanggunian ng relay na salin ay ang The Art of Poetry and Epistle to the Pisos na may nauna ng tala ni George Coleman na nalimbag ng 1783 sa London. Napili ko ito sa kadahilan ng una, usaping copyright. Pangalawa, nasaan yung tula, mayroong tugma. Ikatlo, kasama sa kopya ang wikang Latin. At pang-apat, may ginawang writer's notes, tala si George Coleman na dinagdag na gabay sa pag-unawa sa konteksto ng akda at kahulugan ng mga taludtod. Sapagkat hindi Griego o Latin ang aking unang wika, marapat na maghanap ng salin sa wikang Ingles. Internet ang pangunahing naging takbuhan ko sa paghahanap. Sa mga nakita ko, dalawang huling pinagpilian. Una, ang salin ni Coleman gaya ng nabanggit, at pangalawa, ang salin ni Klein noong 2005 na The Satires, Epistles, and Ars Poetica. Pagkamat na una nang napagpasyahan na kay Coleman ang gagamitin, nanatiling magandang sanggunian pa rin ang gawa ni Klein dahil nasa anyong prosa ito, mas madaling intindihin, mas pinaikli, at meron ding index na muling nagpapakilala sa mga tauhan at lugar na may kaugnayan sa kasaysayan at panitikan ng sinaunang Greece.
Minarapat na basahin ko ang buong akda upang maintindihan ng diwa. Binalikan ko rin yung talambuhay ni Horace at ang lipunan na kanyang kinabibilangan upang mas maisa konteksto ang akda. Sa mga pulong rin ng kagawaran, napagpasyahan na ang wikang gagamitin ay elegante, akademiko. Gagamitin din gabay yung libro ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang manual sa masinop na pagsulat. Sa personal na antas, napagpasyahan na panatilihin ang anyong berso, lalo na yung aspekto ng tunog, upang mahuli ang anyong patulang oral ng akda. Kaugnay nito, binasa ko ng malakas ang Ingles upang maintindihan at maihanda ang aking puso at isip sa ganitong kadensya, cadence. Dagdag pa rito ang muling pagbabalik ko sa mga sinaunang tulang oral at tradisyonal na tula ng bansa. Binasa kong muli yung pagtutugma ni na Francisco Balagtas, ni Jose Corazon de Jesus at ni Rio Alma upang maging pamilyar ulit sa tunog at bahagi rin ito ang pagbabasa ng mga nauna ng akda ukol sa sukat at tugma ng Pilipinas. Upang mapadali rin ang pag-unawa, ginamit kong batayan ng nauna ng paghahati ni Klein, lalo na sa mga paksa ng Ars Poetica. Nariyan yung linya 1-37 on unity and harmony. Susunod yung The Writer's Aim. Susundan ng What's the Tradition Dictates. To be consistent if you're original. On characterization. On the gods, chorus and music. On style. On meter. Greeks and Romans. How to be a good poet. Combine instruction with pleasure. No mediocrity, recall the tradition. Nature plus training, but see through flattery. Know your faults and keep your wits. Sinikap kong habulin ang diwa ng berso. Hiniwalay-hiwalay ko ang pahayag na literal at idiomatiko, metaporikal. Halimbawa sa berso na, with these the humble sock and bushkin proud. Nagdadalawang loob ako kung paano ko ba isasalin ito. Literal bang medyas? Pero bakit malaking titik S? Ano ba yung bushkin? Bakit malaki rin titik B? Sa huli, ang mga nabanggit ay kasuotan ng mga tauhan sa dulang Griego. Socks kung komedya at bushkin kung trahedya. Isa pang halimbawa ay kung paano isasali ng Diphis Thyestes. Sino nga ba si Thyestes? Anong piyesta ba ito? Anong pagkakaiba ng piyestang ito dun sa pagdiriwang ng mga Filipino? Sa huli, matutukoy ng eksena ay ang mismong pagsasalaysay at paglalarawan ng, unfortunately, literal na pagkain ni Haring Thyestes sa kanyang anak. At marami pang ganitong karanasan sa pagbasa ng teksto. Gaya ng naunang nabanggit, kinailangan kong balikan ng mga tauhan at lugar na may kaugnayan sa kasaysayan at panitikang Griego. Nariyan halimbawa ang pagbanggit ng Pisos, Rhine River, si Amilian, si Plautus, si Varius. Saan ba ang mga ito? Sino ba ang mga ito? At ano ang halaga nila sa lipunang Greece ng panahon ni Horace? Panghuli, sapagkat pinagpasyahang panatilihin ng anyong berso, partikular ang tunog, naging kakampi ko ang diksyonaryo upang maghanap ng mga salitang katugma. Samot-saring word web ang ginawa ko. Nakatutulong din ng malaki ang ginawa kong word bank. Ito yung pagtatala ng mga salitang magkakatugma na maaaring hugutin o gamitin sa mga susunod na saknong. Itinuturing ko ang lahat bilang borador matapos kong gawin ang buong pagsasalin. Kailangang ihanda ko naman ang aking sarili sa revision, sa editing. Kailangan pakinisin ng mga linya, paikliin, palitan kung kailangan. Binasa ko ng malakas upang matukoy ko kung madulas sa dila. Gayon din sa huli, pinagpasyahan ko na gamitin ang salitang epistola at tagapisos sa pamagat dahil binibigyan nito ng konteksto ang akda. Dahil ito ay liham na patula kung paano sumulat ng tula para sa mga tagapisos. Hayaan ninyong basahin ko ang ilang sipi mula sa orihinal na akda at ang aking ginawang salin. Mula ito sa line 1-10 on unity and harmony. What if a painter in his art to shine, a human head and horse's neck should join?
from various creatures out the limbs together, covered with plumes, from every bird a feather. And in a filthy tale, the figure drop, a fish at bottom, a fair maid at top, viewing a picture of this strange condition. Would you not laugh at such an exhibition? Trust me, my Pisos, wild as this may seem, the volume such hue, like a sick man's dream. Ito naman ang aking salin mula sa linya 1 to 10 hinggil sa kaisahan at kaugnayan. Kung ibig manghalina ng pintor sa kanyang sining, ang leeg ng kabayo't ulo ng tao'y pagdikitin. Samot-saring mga bias ay ipagdugtong-dugtong sa kabalutin ng bahagharing balahibo ng mga ibon. Ang ibaba'y buntot ng isdang nakakagitla, ang itaas ay sa dalagang kaaya-aya. Sa gayong kakatuwang likha na masusumpungan, ang iyong paghalakhak ba ay mapipigilan? Mga mahal na taga-Pisos, itaga nyo sa bato. Ang likhang walang bait, di magkaugnay ang pagkakabuo. Sa pagtatapos, naging daan ng proyektong ito upang makipagtalastasan sa ibang mga tagasalin sa labas ng UANP. Pasalamat sa mga bago at lumang kaibigan sa University of Santo Tomas, Sentro ng Salin at Araling Salin, sa UP Baguio, sa Komisyon sa Wikang Filipino sa Ngayon ng Salin, sa buong Kasalin Network, sa UP Institute of Creative Writing, particular sa Bienvenido Lumbera, Salin Panitik, at marami pa na hindi na mababanggit. Sadyang nagkaroon ako ng bagong pagpapahalaga sa mga Griegong akda, sa mga hindi matatawarang aral hinggil sa pagiging tao, pagpapakatao at malikhaing pagsulat. Sa huli na itatanong ko ang sarili, sino ba ang tunay na kinakatha? Ang salin ba sa Filipino ng akdang Ars Poetica o ako bilang manlilikha? Maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginoong Luis Vincent Biamante, isa sa mga guro ng Kagawaran ng Filipino ng College of Arts and Sciences. At isa ako sa mga nagsalin sa Filipino ng sa kadakilaan ni Longinus. At ang isa pa ay si Dr. Odi Laksamana. Pinili naming isalin sa Filipino ang On the Sublime ni Longinus upang tupdin ang balaking intelektualisasyon ng Filipino. Ang mga unang humamon tungkol dito ay sina Dr. Bonifacio Sibayan at Brother Andrew Gonzalez, mga pangunahing lingwista ng kanilang panahon. Anila, malaking tulong ang pagsasalin sa intelektualisasyon ng Filipino at sinusundan lamang namin ng mga nauna na sa aming mga manunulat na nagsalin ng mga akdang pilosopikal at panghumanidades. May lumabas na nasalin sa Filipino ng Ang Republika ni Plato at Poetika ni Aristotle na pawang ang nilathala ng Komisyon sa Wikang Filipino. Mga salin ito ni Pabansang Alagad ng Sining sa Panitikan, Virgilio S. Almario. At nainganyo kaming magsalin ng iba pang akdang pilosopikal at panghumanidades gaya nga nitong On the Sublime ni Longinus. At para sa aking pagsasalin ng unang 22 kabanata ng On the Sublime, ay 4 na salin sa Ingles ang aking pinagbatayan. Una rito ay ang salin ni W. Rice Roberts ng Cambridge. Lumabas ang kanyang salin noong 1907. At nilathala rin ang bersyong ito sa The Critical Tradition, Classic Texts, and Contemporary Trends noong 1998. At pinamanugutan ni David H. Richter. Iba pang salin na aking pinagsanggunian ay salin ni H.L. Havel ng University College of Oxford, salin ni William Smith ng Chester, at salin ni W.H. Fife at nirebisan ni Donald Russell. Itong huli ay lumabas noong 1995 sa Cambridge, Massachusetts. At bahagi ito ng aklat na Poetics on the Sublime at On Style na nilathala ng Harvard University Press. Pangunahing sanggunian ang salin ni Roberts para dito sapagkat ito rin ang ginamit ni Dr. Laksamana sa kanyang pagsasalin na ikalawang bahagi ng On the Sublime.
At ang saling ito ni Roberts ang pinakapopular sapagkat ito ang madalas maisama sa mga antolohiya ng aklat tungkol sa panunuring pampanitikan. At hinati namin ang 44 na kabanata ng On the Sublime sa dalawa. Sa akin ang kabanata 1 hanggang 22 at kay Dr. Laksamana ang kabanata 23 hanggang 44. Bago ko isalin ang mga unang kabanata ng On the Sublime na nakaatang sa akin, bumasa muna ako ng ilang tala tungkol kay Longinus. At nasa introduksyon ng 4 na saling nabanggit ang mga tala tungkol sa kanya, na siya ay sinasabing mag-aaral ni Plotinus. At bumasa rin ako ng ilang artikulo sa internet at sa mga online journal tungkol sa naturang akda. Isang hadlang lang sa pagsasalin ng bersyong Ingles ng On the Sublime ay salin din ito mula sa orihinal na Griego. Ngunit batay na rin sa mga nabasa na naming konsepto ukol sa pagsasalin, pagsasapraktika ng mga ito sa mga textbook na aming sinulat sa wika at panitikang Filipino, at pagsasalin din ng ilang akda sa sariling kapasidad, ay tanggap naman ang sinasabing relay translation o iyong pagsasalin batay sa isa pang salin. At pinakamainam o ideal ang sumangguni sa orihinal na wika. Ngunit kung hindi ito alam na nagsasalin, ay mabuti na makahanap siya ng salin sa wikang kanyang nauunawaan. Madaling isalin ang maikling kabanata gaya ng kabanata 5 at 6 dahil maiikling talata lang ito. Gayon din ang kabanata 19 na isang talata lamang. Ngunit nahirapan ako sa kabanata 3 at 4 dahil may kahabaan at may mga halimbawang sipi o quotations galing sa tekstong Iliad ni Homer at Orithia ni Aeschylus na may himig matulain. Umasa na lamang ako sa mga salin ng On the Sublime na mayroon ako. Pinili kong isalin ang bersyon ni Robert sa kabanata 3 na ganito. Sa Ingles ay, quail they the oven's far-flung splendor glow? Ha! Let me but one hearth abide their mark. One flame wreath, torrent-like, I'll will on high. I'll burn the roof, to cinders shrivel it. Nay, now my chant is not of noble strain. Tungong Filipino na ganito. At masdan nila ang mahabang dila ng apoy ng chimenea. Kung may mamalas akong kasama sa dapugan, uulusin ko ito ng isang dumadagasang silindro ng liyab. At hahayaang ang bubong niyon ay maging abo. Ngunit ngayon di ko pa hinihimig iyon. At ganito rin ang nangyari sa pagsasalin ko ng mga sipi sa kabanata 9. Ito ang may pinakamaraming halimbawang sipi sa bahagi ng On the Sublime na aking isinalin. Halimbawa ito sa Ingles. Far round wide heaven and Olympus echo this clarion of thunder, and Hades, king of the realm of shadows, quaked thereunder. And he sprang from his throne, and he cried aloud in the dread of his heart, lest over him earth-shaker Poseidon should cleave the ground apart, and revealed to immortals and mortals should stand those awful abodes, those mansions ghastly and grim, abhorred of the very gods. Na isinali ko sa Filipino bilang umalingaw-ngaw sa hangin ang tunog ng trompeta, niyanig nito ang Olympus. Nanginig sa takot si Hades, ang hari ng mga patay. Napatalon siya mula sa kanyang trono, sumigaw siya, may takot sa kanyang tinig. Naisip niyang ang lupa'y biyakin ng makapangyarihang bisig ni Poseidon at mabunyag sa mga mata ng mortal at immortal ang mga bulwagang madilim at mapanglaw na kahit ang mga Diyos ay kinamumuhian. Hindi ko pinilit na maging kasukat at katugma ang salin sa Ingles ng bahaging ito na sinipin ni Longinus sa Iliad ni Homer. Sa abang palagay ko ay nahuli ko naman ang esensya at ang tunog matulain ng siping ito. At ganito mapapansin sa aking salin ng iba pang sipi na ginamit ni Longinus. At upang marinig naman natin si Longinus,
Narito isang bahagi ng Kabanata 9 na sumusuri sa naturang sipi galing sa Iliad ni Homer. But although these things are awe-inspiring, yet from another point of view, if they be not taken allegorically, they are altogether impious and violate our sense of what is fitting. Homer seems to me, in his legends of wounds suffered by the gods and of their feuds, reprisals, tears, bonds, and all their manifold passions, to have made, as far as lay within his power, gods of the men concerned in the siege of Troy, and men of the gods. But whereas we mortals have death as the destined haven of our ills, if our lot is miserable, he portrays the gods as immortal, not only in nature, but also in misfortune. Naisinalin ko sa Filipino bilang ganito: bagaman kahanga-hangat, nakapupukaw ang mga ito, sa ibang pananaw, kung hindi babasahin sa paraang alegoriko, lumalampas ito sa mga hanggana ng kagandaang asal. Si Homer, sa aking palagay, ang kakaibang pagsasalaysay ng mga sugat, alitan, paghihiganti, luha, pagkakagapos, at iba pa mga paghihirap ng mga Diyos ay inakda niya upang ibaba ang kanyang mga Diyos hanggat maaari sa mga bayani ng Iliad at itaas ang mga bayaning ito kapantay ng mga Diyos. O sa halip, ang kanyang mga Diyos ay mas masahol pa kaysa kanyang mga tauhan. Dahil tayo, kapag tayo ay nalulungkot, ay may kanlungan sa kamatayan mula sa mga kasamaan ng daigdig na ito, habang ang mga Diyos, aniya, ay hindi lamang nabubuhay magpakailanman, kundi nabubuhay magpakailanman sa pagdarusa. Sa pagsasalin na ito ay katulong ko ang Tesauro Diccionario Ingles-Pilipino ni Jose Villa Panganiban, ang English-Tagalog Dictionary ni Father Leo James English, at ang online na Glossary English-Filipino ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman. Bukod kina Aristotle at Horace, masasabi kong mahusay ang akdang On the Sublime ni Longinus bilang panandambato sa larangan ng panunuring pampanitikan. At ang pagsasaling ito ay isa lamang pagtatangka ng sinasabing akda na ito ni Longinus. At nakatitiyak akong mapapakinis pa ang saling ito sa mga susunod na panahon. At matapos itong proyektong ito ay bukas ang mga tagasalin na makapagsalin pa ng iba pang akdang pilosopikal at panghumanidades na maaaring gamitin sa pag-aaral ng filosofiya gamit ang wikang Filipino. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Odi Laksamana, isang assistant professor dito sa University of Asia and the Pacific. Nang magkaroon ng proyektong pagsasalin ang kagawaran ng Pilipino, isa po ako sa naatasang isalin ang isang teksto na napakahalaga para sa panitikan. Ito po ang On the Sublime ni Longinus. Nais ko pong basahin sa inyo ang isang panayam na isinulat ko upang lubos niyong maunawaan ang aking isinagawang pagsasalin. Una po, tungkol sa pagpili ng bersyon sa Ingles. Ang salin sa Ingles ay isinagawa ni W. Rice Roberts ng Cambridge University noong 1907. Ang salin ito ay makikita sa aklat na The Critical Tradition, Classic Texts and Contemporary Trends ng Bedford Books, Massachusetts, USA, 1988, edited by David H. Richter. May dalawa pa pong salin ang aking natuklasan o isinagawa tungkol dito. Yung una kay N. Boulay de Vreux ng Paris, 1674, at yung kay W. Smith na isinagawa sa London noong 1739. Bilang tagasalin sa wikang Pilipino, minabuti ko na gamitin ang salin sa Ingles ni W. R. Roberts sa dahilang ito ang pinakabago sa dalawang naunang salin.
Naisip ko na ang bersyong ito marahil ang pinakamalapit sa wikang Ingles na ginagamit o ginamit sa kasalukuyan kaysa sa 1674 salin ni Debreu at ni Smith. Bukod diyan, batay sa sarili kong panlasa at pag-aanalisa, masasabi kong ang bersyong ito ay mataas ang uri ng syntax o yung tinatawag nating pamimili at pagsasama-sama ng mga salita. At kakikitaan ito ng seryoso at masinop na pananaliksik na isinagawa ni W. Roberts. Nais ko pong ilahad sa inyo ang aking karanasan sa pagsasalin. Bago ko isinagawa ang aktwal na pagsasalin, binasa kong muli ang salin sa Ingles ng tekstong ito ni Longinus. Paulit-ulit ko itong binasa para lubos kong matanto at maunawaan ang isinasaad sa bawat pangungusap at talata. Noong nagtuturo ako ng literary theory bago magpandemya, itinuro ko ito sa aking mga estudyante kaugnay ng paksang retorika. Sa palagay ko, nakatulong ng malaki sa aking pagsasalin ang karanasan kong ito. Nagbasa rin ako ng mga sanaysay at artikulo tungkol sa Greek history and culture. Alam kong magbubukas ito ng mga daan upang maintindihan kong mabuti ang konteksto ng mga pahayag at pangyayari sa binanggit na teksto. Bukod diyan, binasa o binalikan ko pong muli ang ilang aklat at artikulo na nasa list ko tungkol sa iba't ibang teorya sa pagsasalin tulad ng mga sumusunod: Peter Newmark, Approaches to Translation, Princeton Hall International, United Kingdom, 1988. Eugene Nida at Charles Taver, The Theory and Practice of Translation, Leiden, Germany, A.J. Brief, 1969. At yung kay Tudor Savory na ang pamagat ay The Art of Translation, Alden Press, London, 1959. Sa mga aklat na ito, sa pangkalahatan, tinignan ko po ang magkakatulad na teorya, pananaw at estilo. Ang magkakatulad na ito ang ginamit ko sa pagsasalin ng On the Sublime ni Longinus. Ito rin po ang pumatnubay sa proseso ng aking pagsasalin. Sabi nga sa aklat ni Nida at ni Taver, nais kong basahin po sa inyo, the goal of translation is to produce an equivalent message, that is, to reproduce the total dynamic character of the original communication. Translation can therefore be defined as the reproduction in a receptor language of the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning, and second in terms of style. If the meaning and style of the receptor language text faithfully reproduces that of its source, then the effect upon its readers should be similar to that of its source. Laging nasa isip ko na maging tapat sa bersyon sa Ingles na pinili ko at panatilihin ang estilo ni Longinus upang lalo kong mapalutang ang mensahe at intensyon ng teksto. Medyo mabusisi ang prosesong ito at medyo natagalan ako sa pagsasalin ng mga bahaging higit na komplikado kaysa sa iba. May mga kabanatang mahaba at malalalim ang mga salitang ginamit. Mayroon namang maikli at payak ang pangungusap. May isang artikulo akong nabasa na nagsasabi na ang sanaysay na ito ni Longinus ay may nawawalang mga pahina na maaaring nasira o nalagas na dahil sa kalumaan. Magkagayunman, maraming eksperto pa rin ang nagsabi na kahit na halos 1/3 na pahina ang nawala, mauunawaan pa rin ang sinumang babasa ng sanaysay ang kabuuang mensahe nito. Sa pangkalahatan, masalimuot ang aktwal na pagsasalin na naranasan ko. Nauwi ka ko tuloy na napakahirap ang gampaning pinagdaanan ko. Lahat ng kabanatang laman ng teksto ay mahirap, maliban sa kabanata 37 na binubuo lamang ng isang pangungusap.
wala akong nakitang kabanata na madaling isalin. Walang-wala. Sabi nga sa wikang Ingles, the act of translation is time-consuming and labor-intensive. Paulit-ulit at pabalik-balik kong binasa ang mga linya o pangungusap na isinalin ko. Lagi kong hawak ang Webster Dictionary at pati na rin ang thesaurus habang patuloy kong hinahanap ang akma o angkop na salitang gagamitin ko para masapulan tiyak na kahulugan ng mga ito. Gaya ng nabanggit ko nga, sa simula ng paliwanag na ito, ang syntax at semantics sa English version na ginamit ko ay mahirap unawain sa unang basa. Kailangang paulit-ulit mo itong basahin para magagap mo ang buong kahulugan. Narito po ang ilang halimbawa. Pansinin ang Kabanata 37. Basahin ko po siya sa wikang Ingles. Closely related to metaphors, for we must return to our point. Our comparisons and similes differing only in this respect. Madali ko itong naisalin pero naisip ko rin na baka isa ito sa kabanata na kulang ang pahina kaya hindi kompleto ang ideyang ipinahayag. Isinalin ko ito sa ganitong paraan. May malaking kaugnayan ang metapora sapagkat kailangan nating bumalik sa ating mga naunang punto. Ay ang paghahambing at pagtutulad na magkaiba lamang sa aspektong ito. Sa mga kabanatang naisalin ko na, may mga quotes, bukod sa mahirap isalin, ay kailangan munang alamin ang pinanggagalingang konteksto nito bago tuluyang isalin, tulad ng nasa kabanata 23. Basahin ko po sa Ingles, a countless crowd, forthright, far range along the beaches, were clamoring, Tani in sight. Isa pa po, sa wikang English pa rin, on nuptials, gendered me, and having gendered, brought to light the self-same seed and sorry build, sires, brothers, sons in what? All kindred blood. Brides, mothers, wives in one. Yes, whatso deeds most shameful among humankind are done. Nahirapan po ako sa ganito. Sa ganitong mga linya sa wikang Ingles, pero sa ganitong paraan ko po ito isinalin. Di mabilang ng mga taong rumaragasang walang katinag-tinag, malayo at maingay, na nakahanay sa dalampasigan. Tanaw si Tani. O mga kasal, ikaw na nagtatak sa akin ng kasarian, at dahil dito nagdulot ng liwanag sa aking bidhi, at siyang nagsiwalat, ama, kapatid na lalaki, anak na lalaki ang lahat, iisang dugo, babaeng ikinasal, ina, asawang babae, iisa. Oo, anuman yan, ang pinakahihiya sa mga ninalang ay nabuo. May mga kabanata naman na ang syntax ay lubhang masalimuot at hindi mo mawari kung paano isalin. Pansinin ang halimbawang ito sa Kabanata 25. If you introduce things that are past as present and now taking place, you will make your story no longer a narration but an actuality. Xenophon furnishes an illustration. A man, says he, has fallen under Cyrus' horse, and being trampled, strikes the horse with his sword in the belly. He rears and unsits. Cyrus who falls. This construction is especially characteristic of Thucydides. Inunawa kong mabuti ang talatang ito at ganito ang aking salin. Kung ipakikilala mo bilang kasalukuyan ang mga bagay sa nakaraan at ngayoy patuloy na nagaganap, ginagawa mong aktwal ang iyong kwento at hindi isang pagsasalaysay lamang. Nagpakita si Xenophon ng isang halimbawa. May isang tao, sabi niya, na napailalim sa kabayo ni Cyrus at dahil sa lubha siyang nasugatan ay sinaksak ang tiyan ng kabayo gamit ang kanyang espada. Napaigtad ito.
at nahulog mula sa kanyang pagkakasakay. Si Cyrus. Ang ganitong estilo ay kay Thucydides. Dahil sa mga ganitong halimbawa, patuloy kong binabasa at binabalikang mabuti at muli ang mga kabanatang aking isinalin sa kasalukuyan. Maraming salamat po at inaanyayahan ko po kayong basahin ang aking salin para lubos niyo pong maunawaan ang pinagdaan akong karanasan na isinalaysay ko po sa inyo. Salamat pong muli. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Jan Errol Velasco, guro mula sa Kagawaran ng Filipino dito sa University of Asia and the Pacific. Dahil nasa akademya tayo, magmula primary, secondary, tertiary level, at kahit sa mga graduate school, madalas marinig natin ng mga tanong tungkol sa pagsukat ng talino ng kung sino mang mga tao, pwede mga nakakahalibuylo natin na ganyan. Pero paano natin kinikilala ang performance dito sa paaralan? Pwedeng mga guro, di kaya mga klase natin. Uy, matalino ba si ano? Okay palang kaibiganan si ano kasi marami akong natututuan sa kanya. Masipag siya mag-aral, marami siyang alam, matalino siguro siya. At sa ibang mga partikular na sitwasyon, kagaya ng pagsubok naman sa kakayahan ng mga tao, binabanggit natin ang dunong. Marunong ka ba niyan? Marunong ka bang gumawa nito? Marunong ka ba ng ganitong laro? At may maaaring mapagkumbabang sagot. Marunong lang pero di magaling. Madalas sa mga ganitong pangungusap sa loob ng paaralan, pero para mas maintindihan pa natin ang dalawang termino na ito. Ang lektura na ito ay magandang simulan natin sa pagkilala, no, sa dalawang termino na yan. Ang dunong at ang talino. Batay sa UP Dictionaryo na website, ang dunong ay katangian o kalagayan ng pagiging matalino o matalas ang isip o di kaya anumang nagpapakilala ng malawak na kaalaman. Habang ang talino ay una, fakultad ng pangangatwiran at paggamit ng pag-iisip na iba sa pakiramdam at kalooban ng isang tao. O ang pangunawa o mental na kakayahan. At pangalawa, tao na matalas ang pag-iisip o ang kolektibong pangkat ng mga ito. Kung gayon, ang dunong ay bahagi ng talino. Napaisip ka na ba kung matalino ka? Para masagot yan, bakit hindi natin balikan sa pinakauna ang kaalaman? 'Di ba? Ang dunong ay nagpapakilala raw ng malawak na kaalaman. Batay pa rin sa UP Dictionary na website. Ang kaalaman daw ay katipunan o lawas ng mga katunayan, impormasyon at kasanayan na nakukuha ng tao sa pamamagitan ng karanasan, sa trabaho o kaya sa pag-aaral. Ngayon, kung imamapa natin ang tatlong termino na ito, magsisimula lahat sa kaalaman at bubuo tayo ng pangkat-pangkat ng mga ito na gagawin nating dunong. At kapag na-maximize natin ang dunong, dito na papasok ang usapin ng talino. At dahil nagamit natin ng pagmamapa, bakit hindi tayo gumawa ng elaborasyon sa pamamagitan ng biyahe? Halimbawa, punta tayo sa Baguio. May mga kaalaman tayo tungkol sa sasakyan, tao, lugar, habang magsisilbing karunungan ng kakayahan natin para makapunta sa kung saan man. No? May mga tiyak na gamit at bahagi sa sasakyan. Ito ay ang mga kaalaman natin. Paano imamaneho ang sasakyan? Ito ay dunong. Pupunta tayo sa Baguio, dito tayo manggagaling sa Ortigas, maghahanda tayo. Ano ang mga dapat dalhin? Dapat baunin. Kung may kaalaman tayo sa mga kalsada, mag-iisip tayo ng mga shortcut para mapabilis ang biyahe. Siyempre, iwasan natin ang mga kalsada na may malalang daloy ng trapiko. O kung nakikita natin na mas convenient ang pag-commute na lang para di masyadong pagod. Depende pa rin sa atin, pero siguradong ito ang talino. Nangangatwiran na kasi tayo eh. Sa paghihinuha, ang talino ay nangangahulugan din ng pag-iisip na isinasaalang-alang ang positibo,
may inaasahan na pabor sa taong mayroon nito. Maaari ding iugnay sa diskarte sa umusong katanungan lalo na sa social media nitong mga nakaraan, ang diploma o diskarte na may konteksto sa pagsukat ng kahalagahan ng pagkakamit ng edukasyon at pagtatagumpay sa buhay ng mga wala nito. Ano't ano pa man, may pinag-aralan man o wala, pare-pares lang tayong aasa sa ating talino. Gagamitin ko rin ang termino na ginagamit nating mga Pilipino sa pagpapasimple ng mga bagay-bagay, common sense. Pinag-uusapan na rin natin ang talino Bakit hindi pa natin ito banggitin, di ba? Ang common sense sa pagpapakahulugan ni Nuncio 2009, sinabi niya, ito ay balon ng kaalaman at kamalayan ng mga tao upang sila'y kumilos at makipagdiskurso sa pang-araw-araw nilang buhay. Ito ang kasangkapan nila sa pag-unawa ng mga ordinaryo at maski sa mga komplikadong bagay-bagay sa buhay nila. Dito nang gagaling ang sumatotal ng makabuluhang pagkilos nila batay sa nabuong paniniwala at hinuha bunsod ng pagdanas o karanasan nila. Common sense lang yan di ba? Ang ganitong pangusap ay may kontekstong pagpapadali sa pagsagot sa kung anuman at ito ay dinulot ng makatwirang pag-iisip. Ulit, katwiran, pag-iisip, nasa talino yan. Common sense lang ba na kapag marami tayong common sense ay matalino tayo? Malinaw sa akda na ito ang paghihiwalay sa degree ng pag-iisip patungkol sa dunong at talino. Isinalin ang mahalagang konsepto na ito sa pamamagitan na rin ng pag-unawa sa kulturang Pilipino. Aminado ang tagasalin na naging komplikado ang ginawang pagsasalin dahil sa mga repetition at capitalization ng mga salita at kung paano ito ginagamit sa mga pangungusap. May mga pagkakataon na hindi pareho ang paggamit sa termino. Halimbawa, ay ang being na minsan may lalapit sa mga nilalang o di kaya sa mismong pag-iral nito. Bukod sa dapat na masinop ang tagasalin sa mga terminong gagamitin, nangangailangan nito ng pagkakaparalel sa kabuuan ng teksto. Kasama rin dito ang pagpapakahulugan sa kagandahan na palaging iniaangkop sa pagiging orihinal at tungkol na rin sa pagiging dakila ng layunin. Muli, babalik tayo sa usapin ng dunong at talino at dahil ang talino ay nagmumula raw sa lumikha, lahat, kabanalan, kadakilaan at katalinuhan, tayo bilang mga tao, ang pinakarurok natin sa pag-iisip ay ang katalinuhan na nasa katangian ng Diyos. Palaging may katalinuhan sa paglikha. Ang paglikha halimbawa para sa ating mga tao ay ang sining. Nilalagyan natin ito ng napakaraming kadakilaan, pagiging orihinal, ugnayan para na rin sa sarili natin at napakaraming kaalaman, dunong at talino at tayo ay kasama sa mga sining ng Diyos. Kaya lahat tayo ay matalino. Kung mapapansin ninyo, sa una ay paano natin ginagamit ang dunong at talino. Sumunod ay pagkilala sa mga ito. Sumunod ay ang pagsasakulturan ng mga ito sa proseso ng pagsasalin at ang dagdag na mga terminong nakapaloob sa isinaling teksto. Ang mga talino na ito ay bunga ng pagsasalin sa bahagi ng akda ni Plotinus na The Enneads, ang On the Intellectual Beauty. Ang pinagbatayan na teksto ay ang translated version ni Stephen McKenna at ito lang ang available na version sa wikang Ingles. Pansin nyo ba na hindi na yata masyadong na-highlight ang pagkilala natin sa kagandahan? Ang buong lektura na ito ay ang kagandahang pangkatalinuhan. Hayaan ninyo akong tapusin ang lektura na ito sa dating ng common sense sa atin. Kaya yan magiging common kasi nga karaniwan. Hindi ito hiwalay sa mayorya. Kaya ang talino natin ay para sa bayan. Iyan ang dakilang layunin ng pagiging matalino natin at ang kagandahan ng talino natin. Lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nakikibahagi sa programang ito. Bagamat virtual ang panayam, gawin pa rin nating interaktibo ang programang ito. Kaya naman hinihikayat po namin ang bawat isa na aktibong makilahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagsulat ng sumusunod bilang komento sa ating video.
sabihin ang kasalukuyang lokasyon at ang inaasahan sa programa, magbigay ng mga tanong para sa ating malayang talakayan, at ibahagi ang sarili ninyong mga realisasyon, refleksyon, bagong pagsipat sa mga ideyang ibabahagi sa ating ginagawang pampublikong forum. Ikagagalak din po ng pangasiwaang ito kung matutulungan ninyo kami sa lalo pang pagpapalawak ng maaabot ng kasalukuyan nating talakayan sa pamamagitan po ng sumusunod. I-like, i-heart ang ating video at gamitin po natin ang hashtag na Salin UANP sa tuwing magsusulat ng komento. Kung mayroon po kayong tanong, maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating opisyal na Facebook page at babalikan po namin kayo at personal na tutugunan ang inyong mga tanong. Sa atin pong pagtatapos, natunghayan natin sa forum na ito ang pagbabahagi, tala sa pagsasalin, pagsipat at salin ng mga akda na may kaugnayan sa sining ng pagtula at kagandahang pangkatalinuhan. Sa panimula, tinalakay ang layunin ng pag-aaral na magsagawa ng isang komprehensibong pagsusuri hinggil sa sining ng pagtula. Kasunod ang mga akdang isinagawa ng mga tanyag na scholar sa larangang ito. Sa saling teksto, itinatampok ang 3 akdang isinulat ng mga Filipino tulad ng Ars Poetica, Sining ng Pagtula, Epistola para sa mga taga-Pisos ni Dr. Moril N. Camba, sa kadakilaan ni Ginoong Luis Vincent Amante at Dr. Lodovico Lacsamana, at hinggil sa kagandahang pangkatalinuhan ni Ginoong John Errol Velasco. Ang mga salin na ito mula Ingles patungong Filipino ay nagsisilbing gabay sa mga estudyante at mambabasa upang mailarawan ang konsepto ng kagandahan, kadakilaan at kahalagahan ng sining sa kultura at intelektual na pamumuhay ng tao. Samantalang sa batayang teksto, tinalakay ang mga orihinal na akda ni Horace, ang Ars Poetica, Longinus on the Sublime, at Plotinus on Intellectual Beauty. Ang mga akdang ito ay nagbigay ng mga pilosopikal at estetikong pananaw na naghubog sa mga ideya ukol sa sining, sa pagtula at ang mga mas malalim na pag-unawa sa kagandahan sa sining. Kasama sa tala ng mga tagasalin ang kanilang personal na karanasan sa pagsasalin. Ito rin ay nagsisilbing isang mahalagang bahagi ng proseso ng aklatang ito upang mapanatili ang orihinalidad ng mensahe habang isinasa Filipino. Sa kabuuan, ang papel ay nagbibigay ng isang masusing pagtalakay sa kaugnayan ng klasikal at modernong mga pananaw tungkol sa sining ng pagtula. At ipinapakita nito ang papel ng mga tagasalin sa pagpapanatili ng mga ideya at estetika ng mga makata mula sa iba't ibang kultura at panahon. Sa bahaging ito, nais ko pong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang mga taong naging bahagi at nakibahagi para maging posible ang gawaing ito. Taus-pusong pasasalamat sa CRCFI o Center for Research and Communication Foundation, CTL, Center for Teaching and Learning, OPCOM ng College of Arts and Sciences sa Humanities Program at ang buong administrasyon ng University of Asia and the Pacific. 10 ng mga kasamahan sa komiteng nangunang paghandaan at pangasiwaan ang napakamakabuluhang gawaing ito. At lalong higit, walang hanggang pasasalamat sa mga manonood at taga-subaybay na walang patid na nakasuporta at palaging bukas sa mga ganitong gawain. Muli, taos-pusong pasasalamat po sa lahat. Atin na pong isinasara ang programang ito sa pamagitan ng himno ng paaralan.